Pakinggan muna natin ito mga kababayan. Favorite song ni BBM. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Marcos bangag. Kaya mga kababayan, so tandaan po natin mga kababayan, nagkaroon po tayo ng SONA ni BBM regarding po sa sinasabi niya na zero bill sa hospital. Ito kaya ay totoo o budol na naman mga kababayan? Kasi alam naman natin, nangyari na po yan sa Malasakit Center. Lahat ng sangay ng gobyerno, lalapitan mo siya. Ngayon, ang sinasabi niya, wala ka nang lalapitan. Basta pagkalabas mo, binigyan ka ng disad, lalabas ka na lang. Wala ka nang lalapitan. Totoo kaya ito mga kababayan? Kasi, yung sa panahon nila Pangulong Duterte, nagtayo sila ng Malasakit Center at binigyan ng pagkakataon yung mga may sakit na habang nasa ospital, lumalapit doon. Pag may gamot na makukuha doon sa Malasakit Center, bibigyan. Pag wala, talagang obligado kang bibili. Ito, iba itong sinasabi ni BBM. Basta nagkasakit ka, zero bill. Anong sinasabi niyang zero bill? Libre na lahat ang gamot, pati doktor, pati kwarto na titirhan mo, na naka mo. Wala akong maliwanaw na paliwanag eh. Ito kaya ay totoo o isang pambubudol na naman sa atin? Kasi alam natin nangyayari na po yan sa Malasakit Center. Kasi nga po, bakit ko nasabi na nangyayari na? Kasi nga, ano nga po eh, kumbaga sa lalakad ka talaga, magtsatsaga ka talagang pumila. Itong sinasabi niya, wala nang pila-pila, libre na lahat. Lahat, ito, pakinggan lang po natin ang kanyang talumpati, ang ating presidenteng kapitag-pitagan, kagalang-galang na presidente na si BBM mga kababayan. Pakinggan po natin siya. Kasi mahirap po talaga magkasakit. Kahit sino naman, ayaw na may sakit. Pakinggan lang po natin siya. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. Sinasabi niya, isa dito, yung outpatient, mga kababayan. Yung outpatient, libre na. Natural, kasi outpatient ka eh. Ay paano yung pag nandun ka sa ospital? Libre na talaga yun. Ay paano yung, ituloy lang natin. Kasi natural, libre po yun eh. Ang babayaran mo lang po doon, yung gamot na bibilin mo. Bibili ka talaga ng gamot. Hindi niya sinasabi dito na libre ba ang gamot, mga kababayan. O baka naman, libre ang gamot, mayroon sa ospital, hindi lang binamimigay. Kailangan obligado yung may sakit na bumili sa labas. Kahit na mayroon sa ospital, sasabihin doon sa pharmacist, wala. Diba po? Eh paano libre yun? Kung sa labas ka na bumili, hindi may bayad na. Diba po? At ang sinasabi niya rito, outpatient. Libre po talaga yun. Outpatient. Diba po? Outpatient eh. Kasi pag check up mo, pag pa-check up mo doon sa doktor, iresitahan ka, pupunta ka sa pharmacist ng ospital, pag walang gamot, obligado ka, bibili kang gamot. Wala ka talagang babayaran, libre. Nangyari
po yan sa lahat ng ospital ng pampubliko. Sa Maynila, ganun. Ako, nagpatahi ako nasugatan ako ng cutter. Pumunta ako ng Manila, yung Manila Hospital yung bago. Libre ang pagtahi. After 1 week, pumunta ako ng ospital para ipatanggal yung tahi. Libre. Kaya nga lang, pipila ka. Kasi nga po, wala ka pa. First time ako nagpa-hospital sa Maynila. So, nangyari yung ginamot ka nila muna, then after namang naubos yung gamot mo, ng after 1 week, bumalik ka doon para ipatanggal yung tahi mo. So, pagtanggal mo doon, wala ka talagang binabayaran. Ang binayaran mo lang doon yung gamot na binili mo. Eh, sinasabi nyo yung outpatient. Kaya libre. Kasi outpatient po yun. Nangyari po sa akin yun eh. Pero yung gamot mo, hindi libre yun. Bibilin mo sa labas. Kasi wala nga pong gamot sa hospital. Diba po? Ituloy lang po natin si BBM, mga kababayan. Bukas. At nasisiyahan ako na makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. May doktor? Ang tanong, may public hospital ba? Ang Cavite nga eh. Meron bang public hospital ang Cavite? Mga kababayan. Kayo mga Caviteño, saan ba kayo madalas magpapatakbo ng hospital? Di ba ang takbo ninyo? Lalong-lalo na sa Dasmariñas, Bacoor, ayaw ko lang sa 13 Martires kung nandoon ba yung hospital, may publika bang hospital doon. Pero, Dasmariñas, Bacoor, ang takbo ng mga tao dyan sa Las Piñas. Kasi po, lahat po ng hospital dyan, sa Bacoor hanggang Dasmariñas, ay puro private po. Bakit ko alam? Kasi po, nakatira po ako ng Dasmariñas. Nakatira din po ako ng Bacoor. Wala pa akong ayaw ko lang po sa 13 Martires kung nandoon po yung pampublikong ospital ng Cavite. Pero sa laki po ng Cavite, dapat bawat bayan may pampublikong ospital dapat. Eh bakit walang pampublikong ospital dyan? Marami dyan sa Cavite, private hospital, mga kababayan. Totoo po yan. Kahit bisitahin nyo po yung Cavite. Siguro naman, may makakapanood sa video na ito, mag-comment po kayo kung saan ba ang public hospital ng Cavite, mga kababayan. Mayroon siguro, pero ewan ko lang ha, pero ilang beses na akong center. Yun, center siguro. Mayroon. Pero hospital na matatawag, wala. Kasi nung hospital ako sa Dasmariñas ako, Lasal eh. Lasal, hospital doon, Lasal. Sa Bacoor, wala kang makita doon. Wala kang makitang hospital na pampubliko. Ewan ko lang kung dito sa may bandang City Hall na luma. Pero wala pa rin eh. Ang alam ko, takbo lahat sa Las Piñas eh. Ituloy lang natin si BBM, mga kababayan. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. At may cancer assistance fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin. Mga kababayan, sabi niya rito, PhilHealth, libre na. Heart, parte sa heart, kidney. Yung pera ng PhilHealth po, private individual po ang naghuhulog niyan. Tandaan po natin, ng 2025, wala pong subsidy ang gobyerno dyan, tinanggal po nila.
Di ba po? Sa PhilHealth. Tinanggal po nila ang subsidy dyan. Wala akong kinuha nila yung ano dyan. Hindi, kinuha nila ang pera ng PhilHealth at wala silang subsidy na binigay dyan. Ang pera dyan, pera ng taong bayan na nagtatrabaho sa private company. Siguro, mayroon din sigurong hulog ang mga public employee, pero hindi yan pera ng gobyerno. Kasi dapat, ang gobyerno, mayroong subsidy dyan. Pero ang ginawa nila nitong budget nitong 2025, wala, tinanggal po nila yung subsidy dyan. Alam naman po ninyo lahat yan. Diba mga kababayan? Tuloy lang natin si BBM sa kanyang talumpat. Para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na kanser. Para naman sa ibang klase na kanser na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang 1 bilyon at 700 milyong piso para pambili ng mga kinakailangang gamot para sa ating mga pasyente. Yan mga kababayan, gamot para doon sa may mga sakit na di umano na sinasabi niya. Pero, baka naman pagdating ng araw, wala namang gamot na makuha dyan. Di ba po? Yun lang nakakalungkot isipin dyan. Bakit kaya naglagay sila ng gamot? Tapos, bigla namang sasabihin sa iyo, walang gamot ang ospital. Libre daw ang gamot. Okay? Tuloy lang natin siya mga kababayan. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Nagda-dialysis, libre na lahat. Okay. Maganda po yan. Lahat ng sinabi niya, maganda. Ang tanong, totoo ba? Baka naman budo lang ito, mga kababayan. Wala ho siyang sinabi na hindi maganda. Lahat po maganda, mga kababayan. Bakit? Para sa atin po yun eh. Mga ordinaryong tao. Pero ang tanong nito, matutupad ba lahat ng yan? O baka naman bodo lang, mga kababayan? Tuloy lang natin si BBM, mga kababayan. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. Mga kababayan, kung totoo po, okay, matutuwa po ako dyan. Eh, kita naman ho natin ngayon sa PGH nga lang kung gaano ka ang pila dyan. Sa East Avenue, paano ang pila dyan bago ka makarating dun sa emergency. Nakapila ka. Yung anak ko na-stroke. Nakapila. Sa wheelchair natutulog. 2 araw, 3 araw dun sa wheelchair kasi wala pang kwarto. Kaya tuloy napipilitan yung mga pasyente. Lumabas na lang. Totoo po yan mga kababayan. Wala kung tapos na yung ginagawa na doon ng mga kwarto doon sa East Avenue. Sinaranasan ko kasi namin yan, mga kababayan. Yun na nakakalungkot na. Kasi ito, pangako na naman ito. Baka mabuti nito. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Yan mga kababayan, kung totoo po lahat yan, palakpakan. Palakpakan tayo dyan. Ang tanong, totoo ba? O baka naman budol na naman ito, mga kababayan. O mga kababayan, don't forget po to like, share, subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV,
2.0. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat ng mga OFW na abot ng video nito. Maraming salamat po. God save the Philippines.